Mayor, ano ho ba yung naging ano nito, tawag nito, para masabi natin sa ating mga kababayan, papaano nyo po ito nakuha ng mga impormasyon? Well, alam mo, Admar, ano? Itong mga information naman galing din sa mga reliable sources eh. Kaya ayun, hindi ko naman pwedeng banggitin sa inyo kung kanino ko nalaman, paano ko nalaman, kasi it will compromise also the identity of my sources, of my informants. Pero very reliable yung mga informants dito, Admar. Opo, si Jade po ito, Mayor. Opo. Mayor. Sorry, Jade. Yes, Jade, yes. sorry, Yes po. Jade. It's okay po, Mayor. Ito pong 777, ano ho ba ito, Mayor? Po, pwede nyo pong maipaliwanag muli sa ating mga kababayan? Tuwing sasama, kasi may mga provincial sortie si Speaker. At every time na may yung mga sumasama doon na mga congressman, para ma-incentivize silang sumama, tatanggap sila ng 7 million na AIC, 7 million na MAIP. Ito yung sa medical, for indigenous medical assistance for indigenous patients. At yung TUPAD, 7 million din yun. Pero yung AIC, pwede mong i-convert into AKAP din. Nasa iyo rin yun kung gusto mo ba AIC or AKAP. Basta ang total nun is 21 million. Opo, at itong pamimigay ng ganito, nagsimula pa last year pa, Mayor, o nung mga matagal na itong nangyayari? Last year pa. Last year ko nalaman eh. Last year namin nalaman. Siguro mga last quarter na yata last year. At kung sakaling nakadalawa ka o nakatatlo ka, 3 times 21. Kung nakaapat ka, 4 times 21. Kung naka-6 ka, 6 times 21. Kaya lang, nung dumami na ang gustong sumama, nilimit na lang sa maximum ka na lang, maski ilang beses ka sumama. Basta maximum ka na lang, 4 times 21, so 84 million. Opo, itong nababanggit po ninyong mga halaga, napupunta ito direkta mismo sa mga kongresista. Bukod pa ito doon sa mga malalaki nilang larawan at nilalagay doon sa pagdidistribute ng mga ng AKAP. O naman, iba pa yung EPAL nila. Iba pa yung pang-EPAL nila, syempre. Iba pa yung paparamdam nila sa mga tao na kumbaga parang sa kanila. Kumbaga mag-i-insinuate sila kung ano-ano mga sasabihin nila para ang mga tao talagang indebted sa kanila. Tapos during the actual na payout distribution, patuloy mga kampanya pa. Dadalhin pa nila yung ibang mga kandidato nila para magsasalita muna bago payout. Yung mga tao naman nababagot na. Ano ba to? Sabi, nababagot na sila syempre. Kasi sa sistema namin, karamihan kami sa mga mayors good governance. Usually, during payout, pupunta lang kami doon for documentation. Pero we usually stay there for about 2 minutes lang. Ang sasabihin lang namin, itong pera na ito pasalamatan yung mga katabi nyo kasi ang pera na ito galing sa mga taxpayers. Sa mga taxpayers, kaya pasalamatan yung mga katabi nyo at sa ganyan sa kanila galing. Kaya thank you for paying your taxes. After that, maalis na kagad kami. Hindi na kami sumasali doon sa payout. Opo. Trabaho na ng DSWD, yung City Social Welfare o yung DOLE. Yun ang trabaho nila yun. Sa kanila na yan. Very efficient naman nila. May sistema naman na maayos. Kaya lang kung minsan nakikipag-away pa itong mga congressman kasi pinagsasabihan din sila ng DSWD at yung DOLE na bawal. Pero ini-insist pa rin nila na hindi, kami magawa. Kaya siyempre, hindi naman makaimik yung mga bata. Kaya, kumbaga, tolerance na lang. Oo, yun ang malungkot, Mayor, dito nga po sa ibinunyag po ninyo. Dahil lumalabas nga sa survey, maraming nagsasabing naghihirap na sila. Yung ilang mga kongresista, marami, kung hindi man ilan, na kumukuha ng pera ng bayan. Mayor, gaano ba kahalaga? Paano ba natin ito mai-correct, maiwasto na yung ating mga kababayan ay hindi sila maniniwala doon basta-basta o kikilatisin nila itong mga kongresistang ito na kanilang iboboto lalo na eleksyon ngayon? Pero kailangan malaman ng taong bayan na ganito yung scheme nila. Hindi pa yan ang ginagawa nila. Pag distribution, kukunin pa yung mga cellphone numbers, kukunin nila lahat, ililista lahat yan. No?
para pagdating na ng election, ite-text nila. Ganun eh, ganun eh. Ang sistema talaga para kunin lahat yung mga personal information about a particular beneficiary. Lalo-lalo na yung cellphone. Kukunin nila lahat yung para ite-text nila. Kausap ko naman yung mga sources na gumagawa niyan. Kaya sila mismo nagkwento sa akin. Talagang kailangan ng taong bayan malaman nila na ito ba ang gusto nyong sistema na pinapaasa na lang kayo instead na livelihood program. Tuturuan kayo para kapag hanap buhay kayo para maging sustainable siya, long term ang impact. Hindi na lang aasa ka na lang sa ayuda. Ang masama pa, yung ayuda, palalabasin pa nila na parang pera nila. Pangalawa, sa ngayon, panahon na to, yung pala nga nilalabas nitong mga tiwaling, mga corrupt na politician na to, hindi pa nila nilalabas yung mga ninakaw nila, yung mga yung mga porsyento nila. Hindi pa nila nilalabas yun kasi ito palang nilalabas nila, itong mga ayuda na ito na galing na bigay sa kanila. No? Yung mga ninakaw pa nila, marami pa sila dyan, contractor pa. Yung iba dyan, supplier pa. Yung mga tatlo na triple whammy na May porsyento na, sila pa yung contractor, sila pa yung supplier. Kaya isipin nyo na lang kung gaano katindi na yung sistema. Ganyan nakakurap yung sistema, hindi na lang tayo iinit. Tatahimik na lang tayo. 5 years from now, 10 years from now, sino maghihirap? Di ba itong mga bata? Itong mga bata ngayon, mga generation ngayon. Yung mga future generations natin or young generations today, sila maghihirap. Saan pupunta pag nagkagulo? Saan pupunta itong mga kongressista? Sino unang lalayas sa ating bayan? Sa tingin nyo, sino unang lalayas? Nag-uunahan na pumunta sa airport para makaalis na kagad. Dahil marami na rin silang naipon at may pundar sa ibang lugar. Ano? Nakabili na ng mga bahay doon. May tatakbuhan na sila. Sino maghihirap? Tayo. Tayo na pinaasa nila. Tayo ang maiiwan dito. Tayo maghihirap. Tayo gugupong dito. Yung mga yan, lalayas lahat yung mga yan. Nakakalungkot isipin. Opo. Mayor, dapat ba na bahagi ba talaga ng papel ng mga kongresista na sila'y andoon mismo sa pagdidistribute ng AKAP? Hindi ho ba ito'y trabaho ng local government unit at mismo yung LGU yung nakakaalam sa kanilang mga nasasakupan? Dapat ganun na sistema, Jane. Dapat ganun talaga sistema. No? Ibigay sa DSWD o kaya sa DOLE, and then let DOLE and DSWD sila makipag-coordinate sa local government unit. Yung local government unit naman, dapat yung local chief executive, huwag pakialam. Pabayaan lang niya yung city social welfare niya o kaya yung kanyang peso dahil they know better kung sino. At huwag siya makikialam, huwag siya mag-i-influence kung sinong bibigyan. Ganun dapat ang sistema. Una-una, klarong-klaro naman sa ating konstitusyon. Ano ba ang trabaho ng mambabatas? Hindi ba gumawa ng batas? Yun lang. Paano ngayon na nangyayari na pagdating sa ayuda, sila yung nagdi-distribute? Sila pa ang kumukuha lahat. Ina-allocate pa nila during the budget hearing. Pati sa BICAM pa, dadagdagan pa nila para sa kanila. Pangalawa, pagdating sa infrastruktura, nandun uli sila. At nakikialam uli. Ako nga, mismo ako, nakikita ko yung district engineer. Isipin mo, humingi ng approval sa congressman. Saan ka nakakita ng ganun? Bakit humingi yung district engineer? Saka ko na-realize, alam ko na kung sino namimili ng mga district engineer at mga regional director. Hindi pala si Secretary Bunuhan. Kundi ito mga mambabatas pala kasi kasabwat nila Kasabwat nila. Kaya kita nyo yung mga bidding, puro mga rig. Nakakita nyo. Kaya substandard. Sino naghihirap? Taong bayan naghihirap. Sayang yung pera. Ang masama pa, sila pa yung kontraktor. Tapos palalabasin nila na akala mo inosente sila. Pero kamag-anak pa nila, mga anak nila, asawa nila, mga in-laws nila, yan ang mga kontraktor pala. Gumagamit lang na ibang pangalan. So nakakalungkot isipin na wala na, binaboy na nila yung sistema. Kaya ito naman pagkuan namin, ito naman mga ikinisiwalat namin, mga katotohanan na nangyayari. Hindi naman para ibagsak ang gobyerno o kaya ibagsak ang ating presidente.
gusto natin maging successful si Presidente. Kasi nga siya mismo nagsabi sa akin I want to redeem the name of my father. Kaya kailangan tulungan natin siya. Kasi kung di natin tulungan si Presidente, binabayaan natin bumagsak. Babagsak talaga yung ekonomiya natin. Babagsak lahat. Kaya tulungan natin. Then the only way na maitulungan natin sa kanya is malaman niya yung mga katotohanan nangyayari sa kapaligiran niya. Tama ba ako, Jay? Yes, sir. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar Mayor, ano ho ba yung mensahe nyo na lang doon sa nagsasabi na sa halip na punahin nyo na lang daw at suportahan na lang itong ginagawang programa ng pamahalaan at hindi daw i-politicize? Ano ho ba yung sasabihin nyo po sa kanila? Tama ba yung mali i-condone natin? Tama ba na yung mali ito-tolerate natin? So anong sistema, anong legacy iiwanan natin sa mga kwan? Di ba, I remember the words of Senator Lacson when he said, you have to right the wrong. Di ba? Yung mali, gawing tama. Yung tama, panatiliing tama. Hindi ba dapat ganun ang sistema natin? Hindi yung mali, tolerate na lang natin. Silent na lang tayo. Kaya nga lagi kong ina-emphasize yan Silence is not neutrality. It is complicity, it is tolerance. And that's the reason why tuloy-tuloy na namamayagpag itong mga corrupt na politician na to. Dahil tahimik tayo hindi tayo nagsasalita Kaya nga, silence should no longer be an option here. Kailangan magsalita tayo. Otherwise, aabusuhin tayo ng aabusuhin. Alam mo, Jay, ngayon na nandito ako sa politics, ngayon ko lang nalaman na kakaunti lang pala ang politiko talaga na sincere. Sincere. Karamihan ng mga politiko kaya tumatakbo. Dahil dun sa acronym na MAP. MAP, MAP. Masarap ang posisyon, masarap ang power, at higit sa lahat, masarap ang pera. Yun lang yun Yun lang naman talaga incentive nila. Kaya kita mo, nandyan kung ano-ano na lang ang sistema para manatiling sila. Ginagawa nilang magastos ang eleksyon para sila lang. Kasi yung iba namang kandidato, wala namang kakayahan. Kaya dito sa Pilipinas, mananalo ka lang kung may pera ka. Maswerte lang ako na tumakbo ako rito sa Baguio dahil dito sa Baguio, maki may vote buying, hindi nanalo. Yun ang bumibili. Pinipilit pa rin it never succeeded. Sana ganun na ganun pa rin ang Baguio. Manatiling ganun kasi kukunti na lang ang syudad o sa kunti na lang ang locality na ganyan sa buong Pilipinas. Mayor General, magandang umaga. Si Admar Villando po ito. Sir, Admar, good morning. Ano pong masasabi niyo rito? Kasi meron tayong existing, matagal na ayuda program na may matino talagang guidelines, no? Itong 4Ps, no? Talagang pinag-aralan ito. Meron din itong batas at kung pagbabasahin mo, may sistema, kumbaga. Binawasan po nila ng pondo. Sinasabi po, binawasan nila ng pondo at inintroduce nga itong mga bagong mga ayuda. Sa tingin po ninyo, dapat na gawing kagaya sa 4Ps itong mga ayuda na ito para makita talaga kung meron nga bang patutunguhang tama at merong mapanagot kung mali ang implementasyon. Kasi dito sa 4Ps may mga guidelines. Paano naman kung magkaroon ng anomalya sa pamamahagi ng iba pang klase ng ayuda na hindi kagaya sa 4Ps, yung talagang maraming mga guidelines po, Mayor? Thank you, Admar. You said it right, Admar. I completely agree with you. Nandiyan naman yung programa. Ito nga ang contradiction dyan di ba? Nakita mo ba yung latest na self-rated poverty natin ngayon for December? 63%. It's at 63%. I believe sometime in September, it was at 59%. So, ibig sabihin, marami nakakaranas ng hirap. Tapos, binawasan mo. Tapos, nilagay mo sa isang programa na AKAP na wala pa palang guidelines. Pero, last year, nagdi-distribute na. Di ba? Only to find out na pinagati-hatian lang pala nila yung AKAP. Nakakalungkot isipin na nandyan naman yung 4Ps.
maayos naman yan, may monitoring yan. Kaya nga natakikita natin, may nag-graduate na 4Ps dahil nga inaalalayan, may sistema. Tama ka eh. Maayos ang sistema, may monitoring system. Pero hindi ko talaga maintindihan, bakit mo babawasan yung DSWD, yung 4Ps program at ilalagay mo sa AKAP? Obvious na obvious, iisa lang ang kanyan. Maniwala ka sa akin na next year, kukunti na lang ang AKAP, AX. Bakit ngayon nila nilagay? Kasi election year. Kaya diyan mo na malalaman talaga na election pa, para sa kanila lang. Ano? Pag-ati-atihan nila lahat. Kaya nakakalungkot talaga eh. Ay, ngayon, tanong ko uli, mananatili na lang ba tayong tahimik? Papabayaan na lang ba nilang natin na inaabuso na lang lagi tayo? Mayor, ang self-rated poverty na survey ng SWS, nabanggit mo nga 63%, ito ba'y patunay na hindi naging epektibo itong mga kaliwat ka ng pagbibigay ng ayuda? Lalo na mula Marso 2024, nasa 48 yata tayo, 40 plus. Tapos ngayon, nasa 63%, pinakamataas sa nakalipas na 21 years po. Mayor, ito ba'y patunay na hindi talaga epektibo itong pamamahagi ng ayuda? Well, it is one of the manifestations. Alam mo naman kasi dapat there's always a science. There should always be a science behind it. Bawat to analyze, di ba? Kaya nga may tinatawag na analytics eh. You have to base your decisions on data. At yung figure na yan, that is data, di ba? Scientific naman yung pag-conduct din ng survey. Kaya makikita mo talaga na dapat doon lang nila, nakikita na nila na something's wrong with the system. Kailangan talaga ayusin. Kaya lang, syempre, nakakaawa lang si DSWD, nakakaawa lang si Secretary Gatchalian, nakakaawa din sila Secretary Laguesma. Dahil nga, kumbaga, their hands are tied also, especially during budget hearing na itre-threaten sila na we will not approve your budget. Isipin mo, from NEP, sa NEP pala pinag-usapan na yan. Iyan na yung budget ng presidente. Tapos may budget hearing pa. So much time and effort and money was spent para kausapin yung bawat ahensya, i-justify yung kanilang mga budget. And then finally, pagdating doon sa BICAM, sila-sila na lang ang nagdidesisyon. Tama ba yun? Tama ba yun? Opo. Nakakalungkot nga eh, opo. no? Sige po. Ako nalulungkot talaga ako. Kaya lang, ang problema ko rin naman, kaya rin ako nalulungkot. Inihintay ko rin yung mga kasamahan ko rin sana magsalita din. Kaya lang, kukunti lang kami nagsasalita. So ito, ngayon, binabas na kami na ngayon pinapalabas na korap. Nakakalungkot. Pero laban lang, hindi naman kami hihinto eh. No? Tuloy-tuloy lang ang laban. Opo, ano po masasabi ninyo? Kami naman eh. Opo. Kami naman, sanay kami sa laban eh. Nasugatan na nga kami, di ba? We risk our lives fighting for this country. Ang laban natin dito, hindi lang yung young generation. Survival of our country, yung Pilipinas. Kasi wala naman ng Pilipinas number 1, wala namang Pilipinas number 2. Isa na lang Pilipinas. Opo. Mayor, ano namang masasabi ninyo? Dahil sabi nyo nga, kukonti lang kayo nagsasalita. Dahil nga, merong mga power tripper. Oo nga. Maraming power tripper, di ba? Tapos palalabasin pa nila, ay matatalo lang yan sa kuwan. Sige nga, tignan. Siguro parang ipinapakuha nila na bayaran pala mga tao sa Baguio. Pwede palang bilhin ang mga tao sa Baguio. Ganun ba yung gusto nilang ipamuka sa mga kababayan namin dito sa Baguio? Diba? Opo. Sir. Alam mo, Admar, nung binabanggit ko to sa mga Armed Forces of the Philippines, yung mga sundalo at mga kapulisan, last year, alam mo ba sabi nila sa akin? Mayor, pwede naman kami mag-contribute para sa bayan. Kung ganun pala na nakakabigat yung aming pension, actual indexation, pwede naman kami mag-contribute sa bayan. Isipin mo yung mga ating mga sundalo, kapulisan, at yung mga uniform personnel, naiisip yun na ito yung mga ordinary na sundalo. Naiisip yun. May narinig ka ba doon sa mga mambabatas natin na magko-contribute kami sa bayan? Siguro meron sa kanila kukunti. Meron naman mga idealistic dyan sa mga kabupan natin sa mga mambabatas natin.
Marami rin sa kanila na maayos talaga. Kaya lang wala talagang magawa. Diba? Dala ng pangangailangan. Opo. Sir, dito po sa budget ng 2025 ay merong, kumbaga, may describe natin as palusot sila dahil, di ba, sa Constitution sinasabi dapat ang sa education ang may malaking budget, no? At justify nila na itong 2025 budget ay malaki naman ang inilaan dito para sa edukasyon, pero maraming tumasang kilay dahil pati yung sa mga institusyon sa militar, sa Philippine National Police Academy, sa Philippine Military Academy na budget ay isinama sa education po. Bilang kayo po ay dating nasa uniformed institution po, sa pagkakaalam po ninyo, bahagi po ba ng education budget itong mga nabanggit natin ng mga institusyon na nilaanan at isinama nga kaya tumaas ang education budget ko dito sa 2025? Alam mo, Admar, Ajay, kung hindi mo na ma-explain mabuti, magpapalusot ka na lang. Kung ano-ano na lang ang babanggitin mo doon. National Defense College, Philippine Military Academy, Public Safety. Pero ang dapat nilang tinitingnan, kami alam namin Admar, every time na pagbukas ng klase, sino ba nag-aayos ng mga eskwela? Sino ba tumutulong na mag-ayos ng eskwela? Ang local government unit. Sino nagproduce ng mga pintura? Ang local government unit. Sino mga nagtatrabaho at nagre-repair ng mga schools, classrooms? Ang local government unit. Sino ba ang nagproduce ng mga chairs? Ang local government unit. Sino ba nagproduce ng mga blackboard? Ang local government unit. Ibig sabihin, kulang na kulang. Kulang na kulang talaga. Ang para sa education, yung dapat nilang tignan, yung nandun sa mga elementary, public schools. Huwag na nilang dagdagan para i-justify lang nila kung ano-ano na lang ipapatong nila para lang i-justify. Kumbaga sa military, di ba, may words kami na tell that to the Marines. Opo. And ano po ang masasabi niyo po sa kabuuan sa 2025 budget? Kasi marami nag-question din dito na ito na ba ang pinaka-corrupt na budget sa Philippine history? At sinasabi nga nila na ang 2025 budget ay election budget. Mayor. Ayoko naman banggitin na yan ang corrupt. Ayoko naman banggitin. Kasi mga tao lang ang corrupt dyan. Mga tao. Ayoko naman sabihin na yung corrupt yung budget natin. Siguro, tama ka doon sa word na election budget. It is more of an election budget. Pero alam mo, yung ating presidente is trying to correct it. Pero wala gahol na sa oras. Di ba? Gahol na sa oras. Tapos, ipit na. Kaya siguro ganun na yung naging desisyon na rin niya. Pero kulang talaga. Kulang. Kaya nga, gumawa kami ng sulat sa kanya. Isa ako sa secretary doon sa letter ng 6. Ito yung alyansa ng mga nagkakaisang mamamayan. Pero hindi naman natupad lahat yung request natin. Kaya, nakakalungkot lang talaga. Opo. Sir, ang COMELEC po, Commission on Elections, ay inaprubahan, no? Hindi nakasama sa spending ban during election period itong iba't ibang mga ayuda program. Kabilang na po dyan yung kontrobersyal na AKAP sa ating mga kababayan. Pero meron lang silang ipinunto rito na dapat ay walang mga politiko doon sa pamamahagi. Sapat na ba ito? Dahil napapansin natin na meron ding mga nagre-rekomenda, may mga papel na recommended by politiko na ito, dapat mabigyan itong individual na ito, dumaan ito sa opisina namin. Sapat na ba na dapat hindi present ang politiko doon pero meron namang ibang pamamaraan? Paano kaya sa tingin nyo po maiwasan pa itong sa 2025 budget na hindi talaga mapolitiko na dapat gawin mismo ng Pangulo? Alam mo, Admar, ganito yan Jay, ganito na yan Sa galing na nila, alam mo, napaka-imaginative nila, napaka-creative na nila. Ngayon, pag pupunta ka doon sa opisina, sasabihan ka ng staff,
pasensya na ho kayo. Wala na po rito yung pera. Bawal na po kami magbigay ng pera ni Congressman. Kung na lang po, yung pera po ni Congressman, nasa DSWD na lang po. Doon na lang po kayo pumunta, bibigyan ko na lang po kayo ng, sasabihan na lang po namin sila. Oh, ganun pa rin. Ganun pa rin. Ganun pa rin. So, yun ang mga sistema na syempre may hirapan ng DSWD na i-monitor yun. O kaya yung DOLE na i-monitor yun. Pero ganun na yung nangyayari ngayon. Pera ni Congressman, pera ni Mayor, pera ni Kong-Governor. Ganun na yung sistema eh. Yeah. Opo, Mayor, bilang panghuli na lang po sa akin, ibinalita po kamakailan ng Bureau of Treasury na umabot na sa mahigit 16 trillion pesos yung utang ng Pilipinas sa 2024 ng November, kumpara sa 14 trillion mahigit noong 2023. Tumaas po ito ng halos 2 trillion siguro. And sa kabila nito, merong survey din na tumaas na 63%. Meron pang pang-aayuda. Sa tingin nyo po, sulit yung inutang ng ating bansa? Siguro ang tanong natin yan yung mga inuutang ba natin talaga napupunta sa taong bayan? Napupunta ba talaga sa proyekto? Napupunta sa programa? Di ba merong ang lumalabas na 20% of the budget goes to corruption. Yeah? At yung kwenta nga namin na mga projects, programa, almost 30 to 35%. Or sabihin na lang natin, 30 to 40%. Yun na lang ang naiiwan sa project. The rest, merong 7% na pupunta sa tax, may 1% na pupunta sa insurance bond, the rest na pupunta sa bulsa ng mga corrupt na politiko at corrupt na official. Yun ang mga nangyayari dyan Now, just to give you an idea, gaano kabilis ang pagtaas ng ating utang. No? In 2016, ang ating utang is 5.9 trillion. No? Accumulated for more than 40 years. Okay. After the term, after 6 years, in 2022, after 6 years, ang utang natin 11.7 trillion no umalis na si PRRD, no? Nung December ng 2022, ang utang natin was at 13.4 trillion. Last year ay nung 2023, ang utang natin was at 14.6 trillion. Nung 2024, ang ginawa nilang projection sa 2024, ang utang natin by the end of 2024, last year, is 15.38. That was the projection of the Department of Budget. Pero sometime in the last quarter or later part of the third quarter of 2024, they changed yung kanilang projection. Nilagay na nila na 16.06 trillion na ang utang natin. No? Pero lumalabas na baka mas mataas pa dahil nga hindi pa na-factor in doon yung mga series of mga bagyo na dumaan, di ba? Ang projection nga nila nung pinoject nila yung 16.06 trillion this year, next year ang projection ng Department of yung Bureau of Treasury was 17.58 this year. 17.38 ba o 17.58, something like that. Pero malamang tataas na. Kaya kung titingnan mo rin, magkano ba ang binabayad natin every year? Okay. Ano? Lang sa interest. In 2023, ang binayaran natin for our debt service interest lang, walang bawas sa principal, was 582 billion. Last year, ang inalat ng SAGAA noong 2024, makikita mo SAGAA yun SAGAA naman, yung automatic appropriation, makikita mo doon, debt service interest. Last year was at 670. So that's an additional 90 billion. No? Pero lumalabas na hindi lang 670 billion ang binayaran natin last year. Mas mataas pa. Kaya nga, ang nilagay nila ngayon SAGAA for debt service, itong year na to, for 2025 is around 877 billion. Now, magkano ang babayaran natin para mabawasan natin yung utang
yung principal. Last year, based dun sa computation nila, we have to pay 1.241 trillion pesos para mabawasan yung principal. Pero tingnan mo doon sa GAA ng 2024, nowhere can you find at 1.241 trillion. Kasi wala tayong perang ganon. Kaya ibig sabihin, patong lang ng patong yon. Every year, utang tayo ng utang, bulsa naman ng bulsa. Ito mga corrupt na politician, corrupt na government official, palakpak naman sila ng palakpak. Pag nagkagulo, nag-uunahan yan, nalalaya sa ating bansa. Alright. Mayor, huli na lang mula sa akin. Dahil nga, nung nakaraang taon, Mayor, maraming nangyari, lalo na doon sa mga ilang mayors, ilang individual o grupo na nagsalita rin tulad po ninyo. At ang nangyari sa kanila, talagang may terminong ginurgor. Posible kaya, Mayor, dahil nga sa pagbubunyag ninyo tungkol nga dito sa katiwalian ng mga kongresista, ganun din po bang mangyayari at nakahanda po ba kayo? Alam mo, alam nyo, may 5 akong 5 kaso, no? May final sa akin. Nagpa-dismiss ko na yung isa, may 4 pa. Ngayon, may pressure kay Kwan, sa ombudsman, siyempre. Alam na natin yan. Pero kaya ba nilang diktahan si ombudsman? No? Very independent-minded din ang ating ombudsman. Ang sa akin lang naman is, kung ako man ay makitang may sala ako at i-preventive suspension o i-dismiss ako, it should be based on merit. Talagang kasalanan ko. Pero dito sa Baguio, bawal ho ang corruption dito eh. Ang inyong mayor dito, ang mayor ho dito, sweldo lang ho dito. Marami ng alok. Pwede palang gumawa ng 400 million in just a matter of 3 years. Pero tama ba yung gagawin na yun? Dito sa Baguio, pinanindigan po na ho namin yan. First term, second term, hanggang sa third term. Kung mananalo pa ho ako, at hindi ho mabibili yung mga tao ho rito sa Baguio, ipapakita ko sa kanila na pwede palang consistently, pwede palang gawing good governance ang pamamahala. Hindi yung first term, okay. Pagdating sa second term, malapit na matapos ang second term, bibirada na, mangangwarta na. Pagdating sa third term, nawala na yung values, nawala na yung core values, puro pangangwarta na. Ulitin ko nga, masarap ang posisyon, masarap ang power, at masarap talaga yung pera. Alright. Mayor, muli, mensahe po ninyo. Paalala muli sa ating mga kababayan lalo't nalalapit na ang ating eleksyon. Sa ating mga kababayan sa buong bansa po, kami po ay nakikiusap. Isipin ho natin ang kinabukasan ng ating mga anak, ating mga apo. At the same time, kinabukasan po ng ating bayan. Wag po tayong padadala dyan sa mga korap na opisyal at korap na politiko na yan na binibili tayo. At masama pa ho, niluluto tayo sa sarili nating mantika. Nagkakaroon tayo ng utang na loob na sa kanila na akala natin, yung perang ibinibigay sa atin galing sa kanilang bulsa. Hindi po totoo yan. Ang pera ho na yan, galing po doon sa mga taxes na ibinayaran ho natin. Lahat po tayo nagbabayad. Maski hindi kayo nagpapail ng income tax. Lahat po tayo nagbabayad. Bawat grocery items, bawat pagkain na binibili ho natin, meron pong mga taxes yan. Mga damit na binibili, may taxes ho yan. Galing ho sa atin yan. Kaya wag ho kayong paloloko. Piliin po natin para ho sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo at sa ating bayan at ng ating bayan. Sana ho, itong 2025 elections, piliin na po natin yung mga matitinong, mga kandidato. Huwag na po tayong paloloko. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mayor. Mabuhay po kayo at ingat po. Mga kababayan, si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City ang ating nakasama ngayong umaga.